Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang hindi pinalabas ng bayarang media. Patuloy ang pamamayagpag ng Agila. Vice President Sara Duterte hindi na mapipigilan pa. Isa na namang patunay na sa kabila ng samut-saring pangbabatikos sa Office of the Vice President, patuloy pa rin ang tiwala ng mga taga-ibang bansa sa kakayahan ni Vice President Sara Duterte. Kaya sila pa mismo ang nag-courtesy call dito. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Ambassador His Excellency Laurie Nicole Stephanie Bufels bumisita mismo at suportado ang Office of the Vice President. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, batid ng lahat ang tila patindi ng patindi ang di umano'y paninira ng ilang kawani ni House Speaker Martin Romualdez kay Vice President Sara Duterte. Ngunit sa kabila nito ay patuloy pa rin ang tiwala ng mga lider ng ibang bansa sa kakayahan ng Vice President Sara Duterte. Kaya sila pa mismo ang nag-courtesy call dito. Yun pa sa nilabas na balita, Office of the Vice President sa kanilang official Facebook account, courtesy call in Vice President Sara Duterte at United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Ambassador His Excellency Laurie Nicole Stephanie Bufels. Tinanggap ni Vice President Sara Duterte si His Excellency Laurie Nicole Stephanie Bufels, ang ambassador ng United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, sa isang courtesy call sa Office of the Vice President OVP Central Office sa Mandaluyong City. Sa kanilang pag-uusap, tinalakay ng Vice Presidente ang mga proyekto ng OVP, kabilang na ang mga layunin at kahalagahan ng mga ito para sa mamamayang Pilipino. Nagpalitan din sila ng pananaw tungkol sa Emergency Awareness, Health at Education Initiative. Unquote. Dito nga natin makikita mga kababayan kung gaano katiwa-tiwala ang ating Vice Presidente dahil sa kabila ng mga pangbabatikos sa kanya, pangbabato ng samut-saring issue ng ilang mga kawani ng gobyerno na tila wala namang sapat na basihan at katibayan, ay patuloy pa rin ang tiwala ng taong bayan at maging ang taga-ibang bansa ay patuloy sa pagtiwala at suporta sa kakayahan at galing ni Vice President Sara Duterte. At kahit natapyasan pa ng Kamara de Representante ang pondo ng pangalawang Pangulo, ay di ito patitinag at patuloy ang kanyang tanggapan sa pagtulong dahil alam ng pangalawang Pangulo na marami sa ating mga kababayan ang nangangailangan ng tulong ng Office of the Vice President, lalong-lalo na ang mga kababayan nating nahihirapan. Umani naman ang suporta sa taong bayan ang pangalawang Pangulo dahil sa kabila ng lahat ng tila pang-aapi at mga di umano'y kabulastugan na ginagawa ng gobyerno ngayon sa Office of the Vice President, ay patuloy pa rin ito sa pagtupad ng kanyang sinumpaang tungkulin. At ayon pa sa kanila, ganyan lang kasimple magserbisyo ng bayan na tao si VP Sara. Binibisita ng mga dayuhang opisyal para mag-share ng thoughts and ideas for the good of the people in their respective countries. Tatak Duterte, Bisaya pero gihigugma sa mga tao. Yan ang senyales na kasubaybay ang mga bansa kung anong nangyayari hindi maganda sa bansang Pilipinas. Alam nila kung sino ang pinagkakatiwalaan nila sa mga namumuno ng bansa natin. Yung VP natin na pilit nilang pababain, inakusahan, sinisiraan na walang totoong basihan dahil malaki ang inggit nila. Hindi sila masaya dahil alam nila na di nila kayang tapatan ang isang Inday Sara Duterte na suportado ng karamihang Pilipino at nagtratrabaho ng tapat, mahusay para sa kapakanan nating mga Pilipino at sa bayan. Baka nagtataka na yung ilan kung bakit parami ng parami ang courtesy call ng mga ambassador ng iba't ibang bansa. Para sa mga Talyanista, natutunugan na ng iba't ibang bansa
na hindi na yata katiwa-tiwala ang Pangulo. Buti pa yang mga dayuhan, may tiwala sa VP natin. Pero ang ibang Pilipino, puro politika ang inaatupag. That is the best performance of VP ngayon. Saan ang paninira nyo kay VP ha? Yan, makikita nyo ang taas ng tiwala ng ibang bansa kay Madam Vice President. Habang ang mga Congress busy sa paninira at paggawa ng kaso against VP Sara. Dito naman sa OVP, busy silang makipag-negotiate sa mga liderato ng ibang bansa para may maitulong sa ating mamayang Pilipino. #Duterte all the way. Anko. Good news po ang pag-usapan natin ngayon para kay Pangulong Duterte, yung laban niya kontra sa ICC. Nako, ang kanyang kaibigan na si President-elect Donald Trump gumalaw na para tulungan ang kanyang mga alyadong bansa o alyadong leaders, mga kaibigan niya, specifically Israel, Russia, and of course, PRRD dahil magkaibigan sila eh. Okay, ito sa news ng GNS. I think itang Israeli news media outlet ito. Trump administration plans crippling sanctions on ICC. Okay, basahin ko ha. President-elect Donald Trump plans to implement devastating sanctions against the International Criminal Court immediately after taking office. Sources close to the matter disclosed to Israel Hayom. Itong newspaper na binabasa ko, Israel Hayom. These executive orders could be unveiled as soon as January 21. So mag-inaugurate, take out si President Trump January 20. January 21, meron ng executive order sanctioning ICC. So anong klaseng sanction? Okay. The sanction package will target both individual ICC personnel, including judges and prosecutors, and the institution as a whole. Okay? So, grabe, no? Ang mga judges, prosecutor, may sanksyon. And then, yung ICC as a whole, may sanksyon. So, anong klaseng sanksyon? The administration intends to classify the ICC as an organization threatening U.S. interest. Kalaban ng U.S. government ang ICC. Yan ang ilalagay sa executive order. Employing designation procedures similar to those used by the State Department for terrorist organizations globally. Parang makonsider na terrorist organization ang ICC nito. This designation will trigger severe restrictions on anyone involved with the court's operation. Kagaya itong CPP, NP, NDF dito sa Pilipinas, na-designate na terror organization. Kaya hirap na hirap sila sa pagkuha ng pundo kasi yung mga bank operations hindi pwedeng mag-transfer ng pera sa CPP, NP, NDF. Ganyan din itong ICC ngayon. I-declare ng US na kalaban. Nako, ang mga bangko ayaw nang makipag-cooperate sa ICC. Yun na, itong sinasabi ko, pasahin ko. Financial institutions worldwide will be required to terminate relationship with ICC personnel or face US sanctions themselves. Walang magawa ang mga bangko. Very powerful ang Amerika. Pag hindi ka sumunod dito, wala ka. Mirroring actions taken against sanctioned Israeli citizens by the outgoing administration, ICC staff will find themselves unable to perform routine banking operations or use credit cards. Kasi sa itong Biden administration, nakikipag-cooperate sa ICC, na-isyuhan ng warrant of arrest si Prime Minister Benjamin Netanyahu at saka yung former Defense Minister, may warrant of arrest sila. So, pag upo ng Trump administration, itong sanctions na ito will force the ICC na i-withdraw or wala na, mabaliwala na yung warrant of arrest ng Israeli government leaders. The incoming administration's strategy extend beyond unilateral action at it plans to secure commitments from US allies to reject cooperation with arrest warrants targeting Israeli officials. So, talagang grabe ang pag-protect ni President Trump sa Israel.
'Di ba nung unang term niya, nilipat niya ang capital ng Jerusalem, ng Israel from Tel Aviv ba to Jerusalem. Ganun eh. Talagang all-out support si President Trump sa Israel. So, yung sinasabi ko kanina, itong sanctions na ito, these measures aim to create conditions allowing the court to independently withdraw its arrest warrants against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and former Defense Minister Yoav Gallant. Officials hope that during appeal proceedings, either Chief Prosecutor Karim Khan or judges will identify legal grounds to rescind these warrants. So, mababaliwala na. Grabe. So, ano ang epekto nito sa Pilipinas? Okay. Ito, mayroong magandang editorial na ginawa ni Optics Politics. Trump sanctions on ICC, a global game changer for the Philippines and the Duterte legacy. So, basahin ko lang itong analysis ni Optic Politics. The announcement that President-elect Donald Trump plans to impose devastating sanctions on ICC has sent shockwaves around the globe. For Filipinos, the move resonates on a deeply personal level, as the ICC's actions have often been perceived as politically motivated, particularly on its investigations into former President Duterte's controversial war on drugs. Trump's bold stance against the ICC could fundamentally alter the international dynamic surrounding the Philippines and vindicate Duterte's supporters who see the court as biased institution. For years, many Filipinos have viewed the ICC not as an impartial judicial body, but as a tool wielded by powerful Western nations to undermine leaders who challenge the global status quo. The ICC's investigation into Duterte's anti-drug campaign, while lauded by some human rights groups, have been criticized domestically as an insult to Philippine sovereignty. Duterte himself famously withdrew the Philippines from the ICC in 2019, labeling it as a colonial relic. Yet, despite the withdrawal, the court has continued its inquiries, much to the ire of many Filipinos who see this as overreach and an attack on their country's independence. Okay, so, ito na ngayon. Pag-upo ni Trump, talagang may issue itong executive order na ito, hindi na makakagalaw ng normal ang ICC. Kasi, i-declare siya na kalaban ng US. So, ang mga bangko, mapipilitan i-cut off ang relationship or transaction with ICC. So, yung mga judges, prosecutors, mga staff, magbiyahe, gagastos, hindi na sila maka-withdraw ng pondo nila sa bangko. So, anong mangyari? Mahirapan talaga sila. So, itong action ni President Trump na ito is para proteksyonan ang US and of course, yung mga kaibigan nilang bansa, specifically Israel. Kasi nga, may warrant of arrest ang Prime Minister. And siguro na rin yung Russia kasi tinuturing na magkaibigan si President Trump at President Putin. Oh, mapapaliwala yung mga warrant of arrest ng ngayon. So, si PRRD, kung incoming pa ang kanyang warrant of arrest, kasi hinihintay, yun ang pinagmamalaki ni ex-Senator Trillanes. In case nalalabas ang warrant of arrest, wala na rin. Hindi na makagalaw ang ICC with this US sanction. Kaya, pasalamat ang maraming Pilipino sa action na ito ni Trump. Indirectly or directly, baka sinadya, ginawa ito ni Trump para tulungan ang kanyang mga kaibigan. PRRD, Netanyahu, Putin, and of course, yung American interest as a whole para walang makialam na mga ICC sa kasi nga kung minsan bias din ang ICC. Kaya tama yung ginawa ni PRRD na mag-withdraw sa ICC noong 2019. Salamat po, incoming President US President Donald Trump.
Gusto kong i-share sa inyo ang resulta ng isang online survey. Presidential survey to. 66,000 respondents ang bumoto sa survey nito. Ginawa ni Kainaman EH Channel 21 hours ago. So wala pang isang oras, wala pang isang araw, ang dami nang bumoto. 66,000 votes. Okay, ito ang tanong. Kung sakaling kumandidato sila sa pagkapangulo sa 2028 presidential election, sino ang iboboto mo? So, VP Sara, Martin Romualdez, Amy Marcos, Raffy Tulfo. So, ito po ang resulta. Unahin natin. Raffy Tulfo, 5%. Amy Marcos, 2%. Martin Romualdez, 2%. VP Inday Sara Duterte, 91%. Grabe. Halos 9 out of 10 respondents or voters pumili kay VP Sara. Magbasa tayo sa mga comments. Dominic Tulipas. Kung ako lang po masunod, ang gusto ko ngayon na maging Pangulo si VP Sara Duterte kasi po matagal pa ang 2028. Marami na mga nangyayari. Si Lorna Ferguson. VP Sara is the best president ever. Si Cambalso Brimonte. Noon gusto ko maging Pangulo kahit sino man sa mga Tulfo. Dahil tumutulong naman talaga sila sa mga inapi at nangangailangan. Pero mula nung kinain nila yung sarili nilang mga salita, nang dahil sa politika nawala na ang bilib ko sa kanila. Una, nung sinabi nila na hindi sila tatakbo sa kahit anong posisyon. Dahil sabi nga nila, pwede naman daw tumulong kahit hindi publiko. Pangalawa, sabi nila ayaw nila sa political dynasty. Dahil kapag daw pamilya ang nasa posisyon, sigurado daw wala gagawin yan kundi mangurakot. Pero ano nangyari? Si Raffy Tulfo, senador, anak niya congressman ng Quezon City, asawa niya party list congress woman, at ngayon pati mga kapatid niya na sina Ben Erwin tatakbo senador, ate nila na si Wanda tatakbo party list congresswomen. Pati mga pamangkin niya at staff sa programa ni Raffy Tulfo tatakbo din under party list. Kaya kahit kailan di ko iboboto ang mga yan. Isa lang dahilan, wala silang isang salita. Okay. Ang pinakamalakas na kalaban talaga ni VP Sara is ito, si Senator Raffy Tulfo. Kaming mag-asawa, noong una, nanonood kami sa Raffy Tulfo in action. Lalo na aking misis, talagang nag-o-overtime siya. Kahit this oras na ng gabi, nanonood pa rin sa Raffy Tulfo in action. Kaya lang, nung nagsimula nung yung sa airport, yung nawawala daw na luggage. Tapos binuking ni Maharlika na parang drama lang pala. Nako, doon ako nagsimula na magduda kay Senator Raffy Tulfo. Anyway, basta ang maglalaban sa 2028, Tulfo versus VP Sara. Jonathan Torda, sabi niya, I voted for VP Sara Duterte for President. Auring, we love and always support VP Sara Duterte. Siciliano Probido, wala nang iba, VP Sara ang iboboto ko. So, ang mga nag-comments dito, poros mga supporters ni VP Sara. Pero mo, 66,000 votes, wala pang isang araw. 91% kay VP Sara, 5% lang kay Raffy Tulfo, 2% lang kay Speaker Romualdez, and Amy Marcos 2%. Malala ko yung pinaka-latest na survey, I think November ata lumabas yun, or October last year. WR numero. Tay, sina VP Sara at Senator Raffy Tulfo at 24% each. Ang pinakakulelat si Speaker Martin Romualdez at 1%. So, sa isang patas na eleksyon,
hindi talaga magpre-presidente si Speaker Martin Romualdez kahit anong gawin pa niya. Okay? Uubusin man niya pondo, akap, ayuda, wala, hindi umi-epekto yung kanyang ayuda eh. Wais na ang mga Pilipino ngayon, tatanggapin yung ayuda, tapos iboboto ang gusto nila. Kasi ang tao, pera man na pera namin yan. Bakit hindi namin tanggapin? Kaya lang kung tingin nila mabibili ang boto, palagay ko hindi na. Nag-iisip na ang Pilipino ngayon. Okay? So, wa effect ang mga ayuda ng mga kongresista.